Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasamang tinatayang pong nasa 2.6 milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa huling 3 buwan po ng 2015. Ayon sa mga nagsabing nakaranas sila ng gutom, pinakamarami po ang galing dito sa Metro Manila. Sumunod naman po ang Mindanao, Visayas at iba pang bahagi ng Luzon. Sa loob ng 15 taon, ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay nakararanas po ng gutom ay tumaas sa 10.8% noong 2000 sa 13.4% noong 2015. Ang pinakamataas na porsyento naman ng hunger rate ay naranasan ng bansa noong 2012 at 2013 na umabot po sa 19.9%. Yan po ay ayon sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Nagugutom nga ba si Juan at Juana? Hindi ba sapat ang pagkain ng pamilyang Pilipino kaya marami pong nakararanas ng gutom? Sasagutin natin yan kasamang ating ninang sa Wastong Nutrisyon, mga kasama, Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council. Walang ibang paborito po ng lahat. Paborito ng mga tapos na ba, ma'am? Yung mga nag-aabang mamaya para sa text load. Ang ninang sa Wastong Nutrisyon, si Asik Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang tanghali po. Magandang tanghali rin, Rod, at syempre magandang tanghali rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Napakagandang paksa natin yan, Rod. Opo, lalong-lalo na tanghalian ngayon, di ba? Timing na timing. At syempre may kinalaman sa ating bansa sa usapin ng food security. Syempre nakakaakibat yan lagi sa usapin ng malnutrition at nutrition. Nabanggit mo nga na tumaas ang hunger rate natin noong 2012 at 2013, pero unti-unti na itong bumaba noong isang taon. Actually tapos ang 2015 ng maganda, isa sa pinakamababang antas, sabi ng Social Weather Station, yung level ng gutom sa ating bansa. Pero according naman sa Global Food Security Index, pang 72 ang Pilipinas sa loob sa 109 na bansa sa buong mundo na may sapat na supply ng pagkain, at maituturing na moderate ang ating rating na 49.3% pagdating sa food security. Bahagyang tumaas na nga ito ng 3% mula sa rating natin noong 2014. So, bagamat medyo mabagal, ay masasabi naman nating may improvement na nangyayari. Yun naman pala, mga kasama. So, upang samahan tayo sa ating talakayan ngayong hapon, kapiling po natin ang dalawang technical experts mula po sa Department of Agriculture, si Mr. Emerson S. Yago, Planning Officer 3 po ng RISE Program, at si Mr. Earl Vincent P. Vegas, Development Management Officer 2 ng Corn Program. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Yago at Mr. Vegas, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po, Earl Vegas po. Magandang hapon sa mga tagapakinig natin. Ayun, diretso na po tayo sa ating talakayan. Welcome po sa programa. Gaya ng sinasabi nga ni Asik Bernie, napakahalaga po itong ating topic na ating pong pag-uusapan ngayong hapon, especially
tanghali, mga kasama, kainan. At karamihan sa atin ay kumakain naman po ng kanin. So, ito po magiging sentro ng ating topic. So, itatanong ko lang po kaagad kay Mr. Yago. Sir, ngayong 2016 po, sapat po ba ang supply natin ng pagkain? Opo, napagandang pong katanungan yan. Ngayon po, base naman po sa ginagawang mga hakbang at mga nailatag na pong plano ng ating kagawaran sa pagsasaka, ay masasabi ko po na tayo po dito sa ating bansa ay sapat po ang ating pagkain po. Paano pong sapat? Anong ibig sabihin ng sapat? Paano natin masasabi po? Anong measure? Masasabi ko pong sapat dahil po ito ay naayon po or nakapaloob sa ating Food Staple Sufficiency Program ng kagawaran ng pagsasaka, na inaano po natin na magkaroon po tayo ng rice self-sufficiency, pero hindi lamang po sa rice kundi po sa ating mga pangunahin pang ibang pagkain katulad po ng puting mais, saba, kamoteng kahoy o balinghoy, kamote, at yung iba pang pong mga gulay at mga prutas po. Ngayon po, ito po ay hindi lamang po na sapat, kundi ito po ay yung abot o makakaya po ng ating makakayang bilhin po ng ating mga kasama po or mga kapwa Pilipino po. Kahit may mga kalamidad tayo nakaranas, ma'am, nung nakaraang taon, nung last November lang may bagyo. Nona. Opo. At ang dami, malaki din yung damage sa mga pananim ng ating mga magsasaka. So ano po yung mga faktor na nakakaapekto sa supply po at produksyon ng pagkain, Mr. Yago? Dito po sa ating pag-produce ng ating mga pagkain o sa ating mga pananim, una po ay nakakaapekto po dito yung ating klima. Nagkakaroon po ng epekto rin po dito kapag nagkaroon ng pest and disease outbreak po sa ating mga lupang sakahan. At siyempre po, isa pong nakaka-apekto din dito sa pagtatanim ng mga ating pangunahing pagkain ay yung presyo at demand po nito, kung saan po ito yung ima-market po. Siyempre po, ang atin pong mga magsasaka ay magtatanim po ito kung may maganda pong presyo o may sure po na market po yung kanilang mga tinatanim po. Ngayon po, meron din po tayong tinatawag ngayon yung sa climate change, kaya po naapektuhan din po nito ang ating produksyon dahil nga po sa mga dumarating na bagyo at nagkakaroon po ng baha, or minsan naman po nagkakaroon po tayo ng drought po. So, kung nagkaroon tayo ng kakulangan sa food supply, ano naman po yung nagiging resulta nito? Matanong ko naman si Mr. Earl. Opo. Magandang hapon po ulit. Bali kung nagkakaroon po tayo ng pagkukulang sa pagkain, siyempre ang isang epekto kung ating ang babalikan yung supply and demand natin, pagtaas po ng presyo. So, ang pinaka-kauna-unahang apektado yung sa presyo. Ating sektor, yung presyo, siyempre yung ating mga consumer. So, gaya ng sinabi natin, ang pinag-uusapan natin ay food security, parang lalong hindi na nasisecure yung pagkain ng ating mga kababayan dahil mahirap na nga pong abutin yung cost sa pagkain pa lamang. Isa pa pong maaari nating maging epekto nito dahil kulang ang pagkain, another option for the government or sa buong bansa yung importasyon. Isa pong bagay na siyempre hindi ho natin tinitingnan na maging positibo dahil ang epekto ho nito ay sa ating mga magsasaka naman po. Okay? So kasi ang magiging epekto po niyan, it can actually discourage the farmers to continue planting kung may produkto na pumapasok na imbis ang kita ay sa ating lokal na mga magsasaka ay napupunta sa mga magsasaka sa ibang bansa. So yun po. So, ang production din bumababa kasi flooded na ng imported products. Yes po, yes po. So, it's a bit... So, wala nang incentive. Well, definitely, depende po sa aspeto na titingnan natin yan dahil ang importasyon naman depende sa kung ano pong ini-import. Ano po? So, sa iba-ibang sektor, sa ibang industriya, positibo yung pag-import ng mga raw materials for manufacturing or other ano. But in agriculture sector, ang talagang inaano natin, in-encourage is reduce the importation. Dapat
sustainable talaga yung production ng iba-ibang pagkain o crops natin. Sa halimbawa sa buong taon, Mr. Vegas, Yes, ma'am. meron bang period o nakaprogram ba ang importation? Prino-program ba ng agriculture or meron bang nakalaan talagang pag-i-import? Ang ano po niyan sa aming bahagi, ito ay basically part na ng ating mga economic planners. Okay. Ang pinakamandato po talaga ng Department of Agriculture is to ensure the production. Okay. But on the side of that, hindi ho kami... So, ang decision mag-import, hindi basically agriculture sector lang. Opo, tama po yun. Apo. Basically, our main mandate is to ensure there is production para po sa ating mga kababayan for local demand at masiguro na yung ating mga magsasaka ay may sapat na suporta para tuloy-tuloy yung ating production. Mr. Yago, kanina dun sa factors na tinanong ni Rod, nakalimutan mo yatang sabihin kung rice ang pinag-uusapan, yung tubig or patubig, sapat ba ang patubig natin? Or paano nakaka-apekto yun sa production naman? Opo, tama po yun, Sek. So, una po ang atin pong tinatanim na palay ay water loving po ito. So, kailangan bago ka po magtanim ay siguraduhin po na meron pong sure na patubig po. Kaya lang po dito po sa ating bansa meron po tayong irrigated rice areas at meron din po tayo yung mga upland areas o rain-fed areas po na isang beses lamang po sa isang taon nagtatanim kung meron lang pong ulan para po makapagtanim sila. Ngayon po, tama po yun, apektado po ng patubig talaga kung ang ating produksyon. Kaya napakalaga po nung ating mga pinapagawang mga small water impounding projects at yung mga national irrigation systems po na under naman po sa pakikipagtulungan natin sa National Irrigation Administration po. So bale within sa loob pa lang ng ating bansa at sa loob siguro ng mga lalawigan maski sa loob ng mga lalawigan, iba-iba na ang production. Opo, tama po yan. Bale po, basta ang tinitingnan po natin dyan, basta po may siguradong patubig, in-expect po natin na mataas po ang production po dyan. Pero po, ito po ay dapat po samahan po natin ng magandang kalidad ng binhi. Yung atin pong mga high-yielding varieties, katulad po nung hybrid rice at yung inbred rice varieties natin na matataas po ang yield po. So paano natin masisiguro na meron tayong sapat na pagkain? Anong mga ginagawa ng pamahalaan para masiguro itong antas ng seguridad sa pagkain sa ating bansa? Mr. Kung sino man sa inyong dalawa pwedeng opo. Ako na lang po. Basically, ang ating departamento ng agrikultura ay marami hong programa na ipinuprovide na suporta. Hindi lang po... Sige, i-share natin sa ating mga... i-share natin. Hindi lang po basta sa magsasaka, kundi sa buong industriya. Okay. Siyempre, wag ho natin kakalimutan yung ating mga stakeholders o partners. We have the logistic companies, we have the input suppliers, so on. So, isang buong sektor yan na sinusuportahan ng bawat isa. Kumbaga value chain, supply chain po yan. So, ang mga programa natin, meron ho tayong mga sa production support na sinasabi. Ang pinaka-major na ma-highlight ko, yung ating post-harvest facilities and farm mechanization. So, kami ho yung namimigay ng mga makina na sa paghahanda ng pagtatanim at meron ding mga makina para sa post-harvest, yung tinatawag o sa ating pag-ani, para ho ma-ensure na mababa ho yung losses na nai-incur natin. Okay. Kasi sa pagtatanim, marami ho yung losses. Example tayo, Mr. Pwede hong magbanggit ako ng mga ilang makina. Actually, for the production, kunwari, land preparation, we provide farm tractors, meron ho kaming mga... may handheld kayong... Meron po, kung sa rice, merong handheld, meron din ho kami yung mga 90 horsepower na malalaki farm tractors, malalaki na po yan, para sa land preparation. Doon pa lamang po sa suporta namin yun, we encourage the farmers to plant. Kasi kung kayo babalik ko sa traditional that we use draft animals, yung mga kalabaw natin or baka, napakahirap po. Maliban sa it is time, yung sa panahon, ay ang sa pagtatanim o sa agrikultura, napakahalaga po nung panahon na hinahabol natin. Nabanggit ni Sir Yags, Sir Emerson, na
may mga areas tayo na walang irrigation, walang ano. So very dapat timing ka sa tag-ulan ito sa mga areas na to. But with this nagiging efficient yung production management o yung farm management ng isang magsasaka. Dagdag lang po ako, Sige, doon sir. po sa Ernest. sinabi po ng ating kasamang si Earl. Meron din po tayo yung dinidevelop ng mga climate change ready varieties po. Ito po ay sa pagtulungan natin sa mga research institutions na under po sa umbrella ng ating kagawaran ng pagsasaka at pati na rin po ng International Rice Research Institute or ng IRRI. At dagdag po din po dito yung ating mga credit programs dahil alam naman po natin yung ating mga maliliit na magsasaka ay minsan po hindi makapagbuo or mabuo yung pera, kulang kapital para po pagbili po ng magandang klase ng binhi at mga fertilizers. Ngayon po, meron po tayong credit programs through the Land Bank of the Philippines and the Agricultural Credit Policy and Policy Council po or ACPC na under din po sa Department of Agriculture. So doon naman po sa ating mga kasamahan pa sa kanayunan, encourage po natin sila na mag-diversify na hindi lamang po halimbawa ay hindi lang isang produkto. Opo. Kumbaga i-maximize po nila yung profits na makukuha po sa kanilang lupang sakahan. Opo. Balik tayo dun sa credit program. Marami pa bang 5-6 mga kanayunan natin at paano nalalabanan ng ating pamahalaan ng ang ganung pautang? Kasi masipag maningil araw-araw. Opo. Motor lang, Ang doon na kahit yung riding in Opo. Base po sa riding in tandem. Tama po yan. Pero yun po yung ating mga informal kumbaga money lenders. Sa pagkakaalam ko po ay nangyayari pa rin po talaga. Kasi po yung atin pong mga magsasaka po kasi kung minsan po dahil nga po tinatamaan sila ng bagyo, yung nautang po nila sa atin pong mga bangko, rural banks or land bank ay hindi po nababayaran. So, hinihikayat po natin sila na magkaroon ng parang reprogramming po ng kanilang loan para po makaulit po sila or makautang po ulit. Dahil po pag hindi po ito ni-reprogram, ay talaga pong hindi po sila makakautang po ulit or hindi po makaka-avail ng ating intervention sa loob po ng ating kagawaran. Interest continues. Yes. Opo. Yung huli na lang po, yung sa what about yung inputs like fertilizer? Yan, may suporta ba yan sa meron pa ba nung subsidy? Para malaman ng ating mga taga-subaybay kung meron pa. Opo, maganda po yan. So, ang masasabi ko lang po, yung tungkol po doon sa subsidy, noon po meron po tayong subsidy po na tinatawag. Pero po ngayon, talagang ang ipinupush po natin, yung under po, sabihin ko na po yung isang programa po dyan, ay yung High Yield Technology Adoption Project. Ngayon po, dito po sa High Yield Technology Adoption Project o yung HYTA, ay meron po ditong nakapaloob na parang ibinibigay po natin through a credit system na parang yung isa pong Irrigators Association o isa pong kooperatiba ay mabibigyan po natin sila ng mga inputs katulad po ng high yielding varieties which is farmer's choice po yun. Kung gusto po nila ng hybrid rice varieties or inbred rice varieties, meron po yun kaakibat na fertilizer. However, ito po ay yung tinatawag natin na Grant Recovery Rollover Scheme. Ito po ay parang ibinigay po natin as loan doon po sa isang grupo, kooperatiba. Ngayon po, after po ng pag-ani, ito po ay babayaran naman po ng mga miyembro sa loob po ng kanilang kooperatiba para ito po ay maibili na naman ng magandang klase ng inputs or yung high-yielding varieties para po tuloy-tuloy po ang pagtatanim nila, tuloy-tuloy ang paggamit po ng dekalidad na mga binhi. Kaya po, masisiguro yung ating mataas na produksyon. Ngayon po, ito naman po ay ginagawa po natin para po hindi nga paulit-ulit po na humihingi sa national government. Okay. Rod, bilang pag-summarize lang nung pinag-usapan natin ngayon. Ang pinag-usapan kasi natin, Rod, ay may malaking kaugnayan sa food security at yan ang ating nutrition word para sa linggong ito.
Ayon sa World Food Summit noong 1996, ang food security ay nangangahulugang ang bawat tao sa lahat ng pagkakataon ay may kakayahang magkaroon ng sapat, ligtas, at masustansyang pagkain upang mapanatili ang isang malusog at aktibong pamumuhay. Ito ay binubuo ng 3 bahagi na nabanggit na kanina. Una ay ang food availability, ang sapat na dami ng pagkain. Dito nakapaloob ang produksyon ng sapat na ani ng bigas, ng gulay, isda at iba pang pagkain. Ikalawa ay food access o yung pagkakaroon ng kakayahang magkaroon o bumili ng mga masustansyang pagkain. Kanina yung food pricing na banggit ni Mr. Earl. Ang ikatlo ay food utilization naman o ang angkop na paggamit ng mga produktong pagkain ayon sa mga kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon, kalinisan at pangangalaga ng kalusugan. Kabilang dyan yung paggamit ng sapat at malinis na tubig. At yan po ang ating word for the week, ang food security. At dito naman tayo, ma'am, sa mga kanutrisyon natin dyan na may mga tanong po. Maaari po kayo mag-text sa 0921-431-1044. Yan ay para sa gumagamit po ng Smart. Doon naman sa mga gumagamit po ng Globe, ang ating number ay 0927-650-6795. O di kayo tumawag po sa 882-2374. Maki-interact din po kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 at i-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. Panoorin nyo rin po ang ating episode ngayon, pati yung mga previous episodes sa YouTube. Punta lang po kayo sa channel Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yun. At nasa high definition sa Ustream DZXL Online TV din po kami. Sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. Siyempre sa Facebook, punta po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon, i-like niyo po yun. At yun po ay one word lamang. Sundan nyo din kami sa Twitter account Radyo Nutrisyon, one word din po yun. At bisitahin nyo na rin ang aming website nnc.gov.ph. Yung official Facebook page ng NNC ay NNC Official. At mga kasama, eto na yung inaabangan po ng lahat. Meron na ba sagot? Actually, may ano lang rito, suggestion. Ano sabi? Sabi dahan-dahan daw sa yan, oo. Sa pagbibigay ng numero. Oo. Alright, mamaya, sige po, dandahanin natin sa pagbigkas sa mga number na kung saan po din ninyong ipadalang sagot po ninyo sa ating text question. For the meantime, eto muna, ang ating text question of the day. Bawat isa po sa unang 6 na makakapag-text ng tamang sagot ay mananalo ng isang sakong bigas. Hindi. Hindi po isang sako. Hindi 100 pesos na cellphone load. 6 po ang mananalo dyan. At sa halip po na tanong mula sa ating talakayan ay medyo ibahin natin ngayong linggo ang ating Pakulorod. At imbitahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na magbigay ng isang paraan. Isa lamang po. Isang paraan para maiwasan ang gutom sa kanilang pamilya. Yan. Sigurado matik alam na nila yan. Dapat practical lang, practical. Mga pwede nilang gawin, hindi pwedeng gawin ng ibang pamilya. So, isa lang po ang ating hinihingi sa kanila, ma'am. Nako, napakadali yung tanong. Anyway, mga kasama, nako, i-send po ninyo ang inyong sagot sa ganitong format. Ang inyong full name, eksaktong address. Pag sinabi nating eksakto, abay, kasama na dyan ang street, alright, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At ito po'y i-send ninyo. Mga senior, dahan-dahan. Okay. Timing. Kasi. Ito po ang ating number. Kung saan po din ninyo ipadalang inyong sagot. Sa 0908. Okay, again. 0908-579-6898. Alright. 0908-579-6898. Okay? Kuha nyo. Sa ating pagbabalik, mga kasama, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa sapat na supply ng pagkain ng mga Pilipino. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments.
Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy, kailangan bang hugasang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Alright mga kasama, welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin natin sina Mr. Emerson S. Yago, Planning Officer 3 ng RISE Program, at si Mr. Earl Vincent P. Vegas, Development Management Officer 2 ng Corn Program ng Department of Agriculture. Mr. Vegas, Earl. Opo. Yes po. Sir, ano po yung mga hagbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa banta po ng climate change? Pati ngayon, may El Nino phenomenon po tayo. Sabi nga, 6 months pa ba? Tagal pa ba ito ng 6 months? Opo. Bale, ang ating climate change naman po kasi meron yung tag-init, meron yung typhoons o mga bagyo. So itong typhoons and mga bagyo, ito po yung may dalang malalakas na pag-ulan, malakas na agos ng mga tubig o flooding. Opo, mga baha. Kung pag-uusapan niyo sa food security, ang pinaka-apektado syempre ang agriculture, ang ating mga production areas. Ano po? So ang nangyayari, nasisira ang mga pananim, nalulubog sa tubig. Ngayon, ang ginagawa pong hakbang ng ating departamento sa agrikultura, meron ho tayo yung rehabilitation program. Tayo ho ay meron din ho tayo yung quick response fund na ating ginagamit upang ang tawag dito, makapagpatanim agad at maagapan itong mga areas na apektado natin. Pero kabahagi niyan, siyempre, itong mga areas ay minumonitor ho namin or vina-validate yung mga production areas na apektuhan at hinahanda ito. Hindi naman ho basta tanim kayo agad ng hinahanda ito, binabalidate, may assessment po sa mga production areas. So ang ginagawa, itong rehabilitation program, we provide inputs. So ito po ay seeds upang makapagsimula at sa dati naman po kami ay nakapagbigay na ng mga makinary sa kanila. Gaya ng sabi ho yung nabanggit ko, we have the farm tractors na ginagamit natin. So makakahabol ka dun sa ating planting. So, namamahagi ho kayo ng mga binhi. Binhi. Isang ano po yan. Yung quick response fund, ang difference lang nito, madali siyang ma-access. Opo. Unlike yung regular na disbursement sa... Yes po, mabilis ho ang pagproseso para agad na ma-procure ang mga pangangailangan na binhi sa ating production areas. Doon naman po sa bahagi ng El Nino, alam naman ho natin talagang naapektuhan ng ating 2015 at may sinasabi base nga sa Pag-asa, sila may report na ito mag-i-extend until the first half of 2016. But sabi naman nila magsusubside nito by the month of May, June, July. So magsusubside na po yan. Very weak na ang El Nino at that part. On that part, ang departamento natin, nagmimigay po tayo ng meron tayong program for the provision of irrigation systems. Okay? Sa irrigation network services, nagmimigay po kami ng mga pumps, shallow tube wells or the open source pumps sa mga production areas na affected. Maliban po doon, again, isa pang major na suporta natin dyan, yung mga inputs pa rin po, o yung binhi. Napakahalagang, hindi ho tayo makakapagtanim kung walang binhi. Panimula yun. Kasi rin kadalasan, Mr. Vegas, di ba, dahil sa kakulangan na rin at kahirapan ng mga magsasaka, maski yung mga pantanim nila na binhi,
ibebenta na rin or makakain na rin ng pamilya bago Opo. pa bago pa man taniman ulit. So ito yung mabilisan ding response namin ito sa mga areas na affected. Isa pa pong epektibo na paraan o programa na naibigay namin ay yung cloud seeding. Okay. Opo, cloud seeding, napakahalaga po nun. Basically ito ay kinoconduct sa talagang major areas na affected ulit. So alam naman natin yung cloud seeding. So during dyan sa may mga cloud formations, so nag-disperse tayo ng salt to induce yung rain dito sa mga production areas. And also we encourage dun sa cultural practice, in-encourage namin not basically yung sa mga fast gestating na plants. So crop shifting, lalo na yung mga high value crops na pwede mong anihin in 2 weeks, in 3 or in 1 month. Ito yung mga varieties na mabilis tumubo at saka maani. Opo, lalo yung mga gulay para may food security, may pangkain po tayo. Kasi hindi po pwedeng pilitin natin magtanim tayo ng palay, ng mais kung wala naman tubig. Although gaya ng sabi ko, may support din po tayo sa irrigation. But gaya ng nabanggit ni Sir Emerson, diversification yung talagang major may impact na approach dun sa mga farmers to adapt dito sa mga effect ng climate change. Okay, meron kayong maire-recommenda naman sa mga Mr. Yago or Emer sa mga mamamayan naman para makatulong, kasi yung binanggit kanina bagsa yan sa tulong ng pamahalaan, pero kaming mga mamamayan anong pwede namin gawin? Yung bawat individual po to help food security. Opo, tama po yun, Sir Rod at Asik Bernie. Ngayon po, para po sa dalawang grupo ang aking babanggitin. Unahin ko po muna yung ating mga magsasaka o yung nasa mga kanayunan. Ang masasabi ko lang po dyan ay para po makatulong tayo at ano po sa ating ekonomiya, una po ay dagdagan ang mapagkakitaan sa inyong bukid. Ito po yung diversification po ng mga crops. Pangalawa po ay alamin kung anong produkto ang patok sa merkado bago po kayo magtanim. Pangatlo po ay iproseso ang produkto para po sa iba't ibang pamamaraan para po ito po yung value adding po natin para mas kumita po ang ating mga magsaka. Pang-apat po ay gumamit ng mga makabago at angkop na teknolohiya. Yun naman po ay yun sa ating kanayunan. Ngayon po, sa atin pong karamihan na mga consumidores or consumers, meron po tayo yung under po sa ating Be Responsible campaign po, yung tinatawag po nating 4K. Yung una pong K dyan ay konti-konting kanin muna upang maiwasan ang tira. Opo. Yan. So, yan po. Meron po tayong panatang makapalay. So, pwede po nyo ma-access po yan sa website ng ating Be Responsible campaign. Be Responsible. Opo. Ngayon po, ang pangalawa po ay kakaibang kanin. O kaya ito po yung kanin natin na haluan mo po ng puting mais or yung white corn grits. Ito po, nakikita po natin. So white corn grits po yan. At meron din po tayo yung pwede pong haluan din ng kamote o saba, at pero para po mas masustansya. Pangatlo po ay kumain ng brown o unpolished rice o yung tinatawag po nating mga special pigmented rice varieties na katulad po ng nandito po ngayon, ng red rice at ayan po yung brown rice. Kasi po mas ano po ang vitamina ng brown rice, mas mataas ang sa protina, dietary fiber, vitamins B at E, minerals at antioxidants dahil po sa bran layer nito. Ngayon po, ang pang-apat naman po, kailangan po nating kilalanin at pasalamatan ang mga magsasaka po natin. Yan ang gusto ko. Dapat kilalanin at pasalamatan. Totoo. Nakakalimutan kasi natin pag kumakain tayo, parang pagkain lang yung importante. But sa bawat kain daw po, sa likod niyan ay may producer. Tama. At ang producer po ang ating mga magsasaka. Kaya ina-encourage talaga namin basahin ito tuwing Lunes po, tuwing flag ceremony, itong panatang makapalay. Okay, kulang ang ating panahon, Rod, pero kailangan na nating mag-summarize at nasabi na natin base sa ating diskusyon, upang malabanan ang malnutrition, kailangan siguruhin na mayroong sapat na pagkain ng bawat mamamayan.
At napakarami pong programa na banggit na ng ating mga resource persons ngayong hapon. At ang supply po ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, asukal, harina, prutas, gulay, isda, karne at ang kakayahan ng mamamayan na magkaroon ng access sa mga ito ay labis na apektuhan ng kahirapan, kalamidad, kakulangan ng peace and order sa ilang lugar at urbanisasyon sa mga lupang sakahan at tubig pangisdaan. Upang mapanatili ang karapatan ng bawat Pilipino sa sapat at masustansyang pagkain, iba't ibang programa at polisiya ang isinasagawa ng ating pamahalaan. Ngunit ang bawat isa sa atin ay hinihikayat rin na makibahagi sa adhikaing masiguro ang food security sa bansa. Sa pamamagitan ng home food production, maaring magkaroon ng sariling supply ng sariwang gulay at prutas araw-araw at maging responsible. Yun. Ang maging responsable po tayo. Okay. So nakasama po natin ngayong hapon si Mr. Emerson S. Yago, Planning Officer 3 ng RICE Program, at si Mr. Earl Vincent P. Vegas, Development Management Officer 2 ng Corn Program ng Department of Agriculture. Maraming salamat po. Salamat po, Attorney at Sir Rod. Salamat. Po. Final message po para sa ating mga kanutrisyon na nakikinig po. Okay po. Ako po ay nanawagan sa lahat ng tagapakinig ng programang ito na makiisa sa Food Staple Sufficiency Program o FSSP ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa pambansang misyon tungo sa kasapatan ng lokal na produksyon ng ating mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, puting mais, kamoteng kahoy o balinghoy, kamote, saba, gabi at adlay. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Maraming salamat po. Thank you. Alright, thank you very much. Pwede rin hubang bilang bahagi ng advokasya namin, ano po. Gusto kong iparating sa ating mga tagapaginig, kumain po ng puting mais para iwas diabetes. Salamat. Galing po yan kay Manny Pacquiao. Si Pacman hindi po diabetiko dahil yung kinakain niya at marami mais. tayong mga kababayan na talagang kumakain ng sa probinsya, yan pa rin kinakain Visayas, Mindanao. So anyway, once again, maraming salamat. Maraming salamat din po. Ngayon naman, mga kanutrisyon, ito na po yung 6 na nanalo ng tig-100 pisong cellphone load. Unang winner of 100 pesos na cellphone load, ma'am, ay mula sa Beverly Hills. Obo? Pero dyan lang yan sa may Antipolo Rizal. Okay. Ang kanyang sagot rito, magtanim sa bakuran ng gulay. Yun. Okay. Maganda. Pangalan? Anita Balana, congratulations. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Pangalawang winner, ang kanyang sagot naman rito, ma'am, ay magtanim sa bakuran. Siya rin. Taga 406 Dasmariñas Street, Daet, Camarines Norte. Congratulations to Edgar Castillo. Pangatlong winner, magluto ng sakto sa pamilya. Correct. Ang sagot niya, from tama ba to? Zambales. Castillejos. Zambales. Robin Felaka. Congratulations. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Ang pang-apat, Ma'am Bernie, ay taga Bato-Bato, Los Baños, Laguna. Ang kanyang sagot naman rito ay magtanim ng gulay at mag-alaga ng manok. Ang winner ay si Gemma Oziano. Congratulations. Panglima, ma'am, ay taga 48 JP Rizal Avenue, Digos, Davao del Sur. Opo, huwag mag-aksaya ng pagkain. Ang sabi ni Tessie Caballes. Tessie, panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. At ang pang-anim ay galing pa sa number 32 R Magsaysay Street, Romblon. Magtanim ng gulay at prutas sa bakanteng lote. Wow. Lori Gementiza. Congratulations sa ating lalaki. Hindi, dalawa ba, ma'am? Ay, si Edgar at si Robin. Congratulations po. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana ay muli namin kayong nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. Huwag po kayong mag-aalala, mga kanutrisyon. Maaari pa rin po kayo mag-text ng inyong pong mga katanungan. Hindi yung sagot sa text, dahil tapos na. Yung tanong lang po ninyo. Kung may mga tanong ho kayo na gusto nyo pong ihabol sa ating dalawang resource person ngayong hapon, pwede ho kayo mag-text sa 0908-579-6898. Kahit wala na po tayo sa air, ito po isasagutin ng ating resource persons na inasa tulong po ng ating production team.
Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa namang malusog at natalakayan sa susunod na Sabado sa ganap na alas 12:30 ng tanghali dito po sa radyo mo sa nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga suki, dito po sa radyo mo sa nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan.